Nagpapatulong na ang Department of Justice sa mga eksperto ng University of the Philippines at Japan para sa pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Ang NAPOLCO naman ay may iniimbestigahan pa raw na iba pang pulis na posibleng sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Balitang hatid ni Ian Cruz. July 10 ngayong taon nang ma-recover ng mga otoridad ang unang sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Sa paglawak at paglalim ng pagsisid ng mga diver at sa paggamit ng high-tech na gamit, dumami pa ang kanilang natagpuan. Pero sabi ng PNP, walang nakuha ang forensic group na traces ng DNA profile sa mga butong inisyal na nakuha mula sa lawa. Kaya para bigyang daan ang mas advanced na pagsusuri, humihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology Departments, pati na sa bansang Japan. The Secretary still believes, especially with the teeth, lalo na po yung buhok, na pwede pa natin to ma-DNA. Isang bungong may mga ngipin pa ang kasama sa naiahong mga buto sa dive noong July 29. Pinaniniwalaang may nakatagong DNA profile sa nasabing mga ngipin. May underwear ding nakuha. 4 na sako naman ang na-recover noong July 30, kabilang ang tila isang set ng mga buto ng isang tao. Ang isa pang bungong nakuha ng mga diver noong July 31, nakabalot pa sa tela. At noong August 1, nakakuha ng hinihinalang buto ng tao ang mga diver kasama ng iba pang mga buto. May nakuha ring jacket, pantalon, damit na may nakaimprentang rosas at iba pa. Hinihinala ring buto ng tao ang mga nakuha noong August 2, pati na nitong August 3, bukod pa sa mesh net at 2 sakong may sinkers o pampabigat. Kahina-hinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover nitong August 4. We have yet to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen. Bukod pa sa DNA sample, isa sa mga pwedeng maging daan para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin. Kaya makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Clavano, bukas pa rin daw sila kung sakaling makipag-ugnayan sa kanila ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na umatras na sa kanilang kaso. Sa tingin po natin na kahit umatras na yan sila, they would still want to know whether or not itong mga remains na ito ay yung kamag-anak nila. And if they do identify, that is still something that we can use. Si Julie Dondon Patidongan patuloy daw nakakatanggap ng banta. Marami. May sasakyan doon, paikot-ikot. At ngayon, tinik ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon. Ang NAPOLCOM naman, sinabi na bukod pa sa inisyal na 18 pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Patidongan, may iba pang mga pulis na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya. Aminado ang isa sa mga pinuno ng NAPOLCOM na may nagtangka at may magtatangka pang manghimasok sa ginagawa nilang investigasyon. Marami na akong nakikialam, marami na akong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa ho yung ranggo ng mga general na yun, marami pa lalo makikialam. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.